in 2028, dapat i-call out talaga natin, i-label natin sinong Manchurian candidate, sinong ipamimigay ang West Philippine Sea. The West Philippine Sea should be an election issue. Ibig sabihin kasi ng Manchurian candidate, nakatago na kandidato ng dayuhang invader. Hindi nakatago ang kakapal na mukha No, hindi na sila nakabayong sila ay nakabarong. Kung may papayo ka sa mga kabataang Pilipino ngayon na nakikinig sa podcast natin, what do you think is the best effort that they can give para siguraduhin nating magiging maayos ang kinabukasan pa nila? Isipin natin, what do they deserve? What do our country, what do our people, what do our youth, the next generation deserve? Ang gusto ba nila ay mga traidor at saka taksil? Do we deserve that? No spin, no lies, just the truth. Isang magandang araw sa ating lahat and welcome to Just the Truth Podcast. Ako ang inyong lingkod, J. Tristan Tariela, at samahan niyo ulit ako para sa isa na namang exciting conversation with our guests. We only know the personalities we see on social media and other platforms based on what they want us to see. However, here at the Just the Truth Podcast, makikilala pa natin ang ating mga guests at mas may papakita pa nila ang kanilang mga sarili. And of course, we're lucky to know them more, to see the side na hindi natin nakikita just by seeing their presence on different platforms. From government officials, political analysts, journalists, and even controversial individuals ay dito natin makikita yan. Pero before we start our conversation with our guests, there's something I want to remind you, and it is our fight for the West Philippine Sea. Our historical win in 2016 Arbitral Award cements our rights on West Philippine Sea, making China's illegal claim and their 9-dash line invalid and their reclamation unlawful sa ilalim ng UNCLOS. However, our West Philippine Sea still faces challenges. Kung matatandaan ninyo, fisher folks are still being harassed, ang ating Coast Guard vessels ay maraming ulit ng binangga at patuloy na lumalaganap ang disinformation. Disinformation that blurs the truth. Misinformation na ipinapakalat ng mga trolls. Sa mga kababayan ko, let's be vigilant and smart sa mga impormasyong nakikita natin online. Fact-checking and consuming information from reputable sources are the first and important steps to fight misinformation. Just like the name of this podcast, dapat sa totoo lang tayo. One of the most interesting people to talk are the intelligent ones, especially people with conviction. At isa na ata sa nakakabit na salita sa mga aktivista ang salitang paninindigan. To some, it is courageous, pro-people, and fighting for equality. However, to some, buwisit, panggulo, at kontra sa gobyerno. Pero ano nga ba ang totoo? Dito sa ating episode, samahan niyo akong alamin ang buhay ng isang aktivista, political analyst at commentator. So eto na, the man who garnered the interest of many dahil sa kanyang unfiltered opinion on politics, Mr. Ronald Llamas. Welcome sa programa natin, Sir Llamas. Sir Ronald, thank you for joining me. It is an honor for me to invite you dito sa podcast namin. You are the most recognizable from being a political activist, now political commentator, ngayon ang sabi ng iba, political heckler. No? Nag-transition ka na mula pagiging aktivista to what you are right now. No? And napaka-prominent individual mo mula social media, mainstream media, and even sa mga newspaper, mga opinion editorial ka rin nasusulat. So it's an honor for me to invite you here, Sir Ronald. Maraming salamat, Admiral. It's a pleasure and an honor to be here. Podcaster ka na pala. No, gulat ako. No? Well, etong podcast ko, Sir Ronald, nakapokus to sa sa mga, kumbaga, the personal side ng mga taong katulad mo. Hindi na natin pag-uusapan kung ano yung masyadong tinututukan ng ating mainstream media about current events and all. It's more on who you are as a person. Naku, mas nakakatakot yan. Pero dito hindi natin pag-uusapan ng love life mo. Naku, lalo na. Ang problema rito, sa dami ng galit sa'yo at saka galit sa akin, no? Overwhelming na yung galit na yun. Galit na galit na. So, to start with, Sir Ronald, no?
maraming mga tao ang hindi nakakaalam ng history mo, no? Ng childhood mo. Where did you grow up? Saan ka nang galing? Parte ka ba ng aristokratang pamilya, elitista, middle class, or nasa laylayan ng lipunan? Can you walk us through, sir, with your childhood, saan kayo lumaki? Well, lower middle class, no? Ang aking background. Lahat ng aking mga kamag-anak ay government employees, no? Yung father ko, dati DepEd, tapos napunta sa NAPOLCOM. Mother ko nasa Department of National Defense, kay Undersecretary Crisol noon, no? At yung aking mga tsahin ay nasa gobyerno lahat, GSIS, SSS, DND. So I grew up in a lower middle class family na lahat ng kamag-anak ay nasa gobyerno. No, kaya medyo labas-masok ako noon sa Aguinaldo, no? Yung may influence sa akin noon dati si Colonel Vallejo, no? Isang legendary na military officer noon, no? Si Colonel Ignacio, etc. Kaya lumalaki ako noon, madalas ako nasa kampo sa Aguinaldo. Tapos probinsyano yung aking tatay sa Pagsanghan. So every weekend nandun ako sa Pagsanghan, no? Sa Laguna. Kapitbahay namin sa ERAP, mga ehersito. Kaya lumalaki ako kinikwento ng aking tatay tsaka mga tsuhin dahil mga guerrilla sila nung panahon ng Hapon. Kaya malalim yung aking anti-imperialist sentiments dahil nung lumalaki ako, kinikwento sa akin nung aking tatay at aking mga tsuhin yung kanilang pagkikipaglaban sa mga Japanese invaders nung panahon na yun. Parang weird lang, Sir Ronald, no? Parang gaya na sinabi mo, buong pamilya nyo, mother side, father side, nasa gobyerno. Yes. Oo. Tapos, naging aktivista ka. Yes. Dahil habang kumakain kami sa umaga, ay kinikwento sa akin ng aking mga magulang yung mga problema sa loob mismo ng gobyerno. Yung police corruption sa NAPOLCOM, yung sa akin, kinikwento ng aking mother, yung gera laban sa mga separatist Muslims, no? Yung mga under nila yung yung ODA, tawag Office for Detainees Affairs ng DND. So maraming nakikwento sa akin. Kaya nung nagsimula akong namulat sa high school tsaka sa college, hindi nila ako kinontra. Medyo ninenervyos sila, pero never ako kinontra ng aking mga magulang. Kahit na sa DND, Ang kakaiba pa doon, yung father mo, sir, nasa NAPOLCOM. NAPOLCOM. Ibig sabihin, PC pa noon, Philippine Constabulary. Yes, yes. And then ang mother mo, nasa DND. DND. Oo. Military naman. Oo. Tapos naging aktivista ka. Yes. Oo. Kilala ko noon si Undersecretary Crisol, Undersecretary ni Juan Ponce Enrile. Hindi ko alam, sir, kung sinong nagkamali sa both part. Kaya nga muntik ako mag-PMA muntik ako mag-PMA. Kung nag-PMA ako, kasabay ko si General Anyo. No? Magka-batch kami, magka-miss na Class kami. 83. Oo. Pero at a certain point, nag-decision ako na mag-University of Santo Tomas dahil hindi ko alam kung anong plano ko sa buhay. Pero before you decided to enter your UST, kumuha ng journalism, kaya pala talagang close kayo ni Sir Christian, Sir Ronald, no? May pinaguhugutan kayo from UST, naging editor-in-chief din ng Barsitarian. Yes. Naging, si Sir Christian ba, naging president din ng student council? Hindi. At least, mas lamang ka doon. Yun yung... Si Lord de Vera, editor din yun ng Barsitarian. Kaya nag-reunion kami sa Barsitarian. Doon sila Senator Kit Tatad. Nandyan, no? Mga legends ng journalism. Andun, nagkikita-kita kami. Pero habang nagre-research ako ng buhay mo, Sir Ronald, in preparation for this interview, ako, ba't mo naman marami kang instances na sinabi mo, ang talagang heavily naka-influence sa'yo, nakapukaw ng damdamin mo as Filipino for you to contribute sa society natin is Senator Pepe Diokno. Bakit, sir? Well, nung high school ako, fourth year high school, naglalakad ako tapos may nakita akong rally. Tapos nandun si Senator Diokno nagsasalita. Tapos, ang galing. Napapaiyak niya yung crowd, nagagalit niya, no? Lahat ng stream of emotions. Tapos, hindi siya nawawala sa mensahe niya. Anong kailangan ng mga tao? Hanap buhay, pagkain, hustisya. No? Sabi ko, ang galing nito Lodi, no? Lodi, sabi ko, sana sa kinabukasan ay medyo ma-approximate ko naman ito
no? Kaya nakuha ko noon, na-inspire ako kay Senator Pepe Diokno. No? Yan yung panahon na yung mga senador natin, no, ay hindi pa kinakapos sa IQ. Yan yung panahon na mga senador natin, mga higante, mga legends, no? Ganyan. No? Ngayon ba, sir? Anong estado ng ating mga senador? I mean, you've been around for a very long time already. Nakita mo na ang transition ng mga miyembro ng Senate and the Congress. If you're going to compare the quality of our legislators now, noong mga panahon na lumalaki ka, sir? Well, yung mga senador ngayon tsaka mga kongresista, hindi ko sila kukunin sa student council ko. No? Dahil naging presidente rin ako ng student council noon. No? Kaya, yun ang statement ko. No? Hindi ko kukunin sa mga student organizations ko yan. Mas magagaling pa yung aking mga student leaders noon. Ang isang interesting na nabasa ko sa iyo, sir, no? Ang sabi mo, ang isang dahilan kung bakit napukaw din ang sense of activism mo was when you were in Tondo at for the first time narinig mo ang salitang squatter. Ito yung demolition ng mga informal settlers sa Tondo. Can you share with us that experience? Well, naglalakad ako sa college namin, sa Arts and Letters, sa UST. First year college ako. May lumapit sa akin si Edward Benaflor. Itong Edward na ito, eventually naging president ng Student Council sa Ateneo Law, no, nung graduate siya sa UST. Pero noon, hindi ko siya kilala, lumapit sa akin. Sabi niya, pwede ka bang sumama sa amin? Sabi ko, saan? Meron tayong exposure. Sabi ko, ano yung exposure? Yung makikita mo yung mga mahihirap sa ating lipunan. Sabi ko, sige, saan tayo pupunta? Sa baryo Magsaysay sa Tondo, sa mga squatter. Sabi ko sa kanya, anong squatter? No? Yun yung aking first exposure sa squatters. So pagpunta ko ron, may nakita akong pare, Jesuita, si Father Archie Intengan, nagme-medical mission. Nagme-medical mission, no? Sabi ko, pare na doktor pa, no? Bait-bait, matalino. Tapos habang nagme-medical mission, nagkaroon ng demolition. No? Doon ako naka-experience ng demolition. Di ko nga alam kung ano squatter eh. At after noon, there was no turning back. Sabi ko, dito ako pupulutin sa mga mahihirap. Ito na yung nasa UST ka na nito, sir. Yes. And then, that became the turning point na umalis ka na ng UST and what you did, nag-focus ka sa pag-organize sa mga labor union, Yes. ng mga, those group of people na may dissent against the government. Yes. Oo. Pero kung ano nakakatawa nun dahil... ano pala sabi sa'yo ng parents mo? Siyempre, nakatulala sa akin pero hindi kinokontra. No, hindi kinokontra. Ang nakakatawa nun, dahil yung journalism nun, kakaunti lang kami lalaki, puro babae. Tapos yung mga kaklase ko, mga beauty queen. Arlene Dinolca, Mucha ng Pilipinas, no? Si Miss Quezon City, mga model. Dinala ko sila ng exposure. Dinala ko sila sa Tondo. So, nandun sila, mga naka-miniskirt, naka-high heels. Nakatulala sa amin yung mga squatter. So, magandang experience yun. Dahil unti-unti, dinadala ko yung mga estudyante sa college namin, eventually sa buong UST, dun sa mga squatters area sa Sapang Palay, sa Tatalon, sa Bangkulasi, sa Nabotas, no, etc. So, halos yung buong college ko, dinala ko rin. And then when you left UST, nag-focus ka na sa pagiging aktivista, naitayo mo sa Akbayan, you're the founder of Akbayan. And para sa akin, sir, no, may mga Pilipino, may mga kasamahan tayo sa uniform services na ang tingin talaga sa'yo makakaliwa. No? Ang tingin sa'yo part ng Makabayan Block. And even yung mga trolls, naku-confuse. Sinasabi nila, huwag tayong makinig kay Ronald Llamas, komunista yan. No? Can you explain, sir, na bakit ang Akbayan is different from the Makabayan Block? Well, isa sa dahilan kung bakit sumama ako sa ganitong klaseng kilusan ay sabi nga sa akin nila Father Archie Intengan, kailangan mag-propose tayo ng alternative sa communism. Bakit itong mga komunista ang lumalaban para sa mahihirap? Dapat tayo mga Kristiyano ay ipaglaban din yung kanilang karapatan. Kaya galit na galit sa amin yung mga komunista noon. No? Halimbawa, yung binuo namin mga student organization, student council, rival sila.
eskwelahan, no? Kaya hindi alam ng mga tao 'yon, no? Nung nag-organize ako sa trade union, sa mga magsasaka sa Baler, kasama si Bishop Labayen, the legendary Bishop Labayen, nag-propose kami ng alternative na we can have something better, no? Pero Not necessarily pushing for communism. yes, definitely. Ang gusto namin ay magkaroon ng isang lipunan na malaya, maunlad, no? Pero hindi yung tinutulak ng iba, no? Tinutulak ng iba. Kaya halimbawa, nung dumating yung Pope 1981, student leader ako noon, ako yung yumakap sa kanya at nilagay ko sa kanya yung aming manifesto sa kanyang bulsa. At 3 days later, nakita namin sa official paper ng Vatican, yung Observatore Romano, nandun yung aming statement na surreptitiously nilagay ko sa bulsa ng kanyang sutana. Yung Pope John Paul. Pope, yeah. Tapos yun yung tingin namin na kalagayan ng bansa. Kaya tuwan-tuwa kami. Inuman kami nun sa dapitan. No, nung nakita namin yung statement namin na lumabas. So, may mga kwento kami, may mga defining moments nung kami ay estudyante na tingin ko nag-shape ng aming pagtingin at ng aming buhay later on. Although hindi pa namin alam na ito yung huhubog na aming buhay na hindi na namin matanggal sa aming alaala. Hindi lang ako, kundi yung mga kasama ko. And then para sa akin, sir, no, kailangan ding ma-explain na pag sinabing akbayan tsaka yung mga communist groups, ang akbayan is a democratic socialist. Yes. And you do not push for armed struggle Hindi. against the government. Yes. Isa yun sa dahilan kung bakit binuo namin. Na ito yung alternatibo na mapayapa. Siguro kung iisipin ng mga tao, ito ay modeled after yung mga European governments. Yung tawag natin ay welfare state. Ito yung, tawag ng iba ay SOCDEM, Social Democracy. Halimbawa, karamihan ng mga gobyerno sa Europe, especially sa Scandinavian countries, Sweden, Norway, Finland, Iceland, Denmark, ay tawag dyan social democratic. Kaya hanggang ngayon, may ugnayan kami sa kanila. Nagsishare kami ng karanasan, nagsishare kami ng tulong sa isa't isa. Kaya kilala ko yung head of state ng Germany, si Chancellor Scholz. Yun ay isang social democrat. Yung yung prime minister ngayon ng Spain, si Sanchez. Yun, that is a social democrat, no? Dito sa social democrat movement, sir, sino ang pinaka kinikilala mong nag-impluwensya sa iyo? Kasi para sa akin, kung ikaw na, sir, ang founder ng Akbayan, sino ang nagbigay sa'yo ng idea na we need to come up with a movement na pushing for social democracy? Well, nung panahon na yon, ayan, si Father Archie Intengan at saka isang batang pare sa tahanan ng mabuting pastol sa Tagaytay, si Father Chito Tagle, na eventually naging kardinal at naging kwampa. Ang tawag nila, prefereti, yung muntik na maging pope. Yan si Cardinal Tagle. Doon ako madalas sa kanyang seminaryo, tahanan ng mabuting pastol. At yung kanyang mga seminarista at saka yung kanyang mga pare, yun ang nakasama ko nag-organize ng magsasaka sa Aurora, sa Baler, sa Infanta. Alam mo, sir, ang isang kakaiba doon sa open source biography mo, sinasabi doon meron kang 2 anak. No? Although hindi ko naman na-google kung sino yung asawa. Pero were you married? Yes, issue ito ng mga trolls. Yes, isang trade union leader, no, si Eva, dyan sa gumagawa ng botones ng Levi's pants, no? Na-meet ko sa Novaliches at sa isang welga. Tapos yung mga anak namin ay isa ay isang doktora na ngayon ay nakatira sa Netherlands sa isang medical university at yung isa ay isang painter na nakatira ngayon sa France. Ang mga asawa nila ay mga foreigners, Dutch at saka isang Frenchman, no? Kaya doon sila nakatira ngayon. Pero nung ako ay nag-organize, manamuntikan na yung panganay ko eh. Dahil yung mga goons na hinire ng mga kapitalista, yung may-ari ng mga pabrika na in-organize ko, kumuha ng mga hitmen at nilusob yung aming bahay sa Kamarin, sa Caloocan. Barilan, no? At yung aking panganay na 3 months old, no? Nung nakita ko yung kanyang crib, puro mga basag-basag na salamin, no? Dahil yun ang tinamaan ng mga barel nung panahon na yun, no? So kahit nung may family ka na, sir, may baby ka na, hindi ka pa rin nag-tone down as an activist noong mga panahon na? Hindi. Lalo nga naging intense dahil tingin ko, meron na akong pinaglalaban, no? Itong pamilya ko.
Pero dahil doon sa incident na yon, ay inuwi ko na sila doon sa mga magulang ko at naiwan na lang ako sa Camarin. Na tumira ako for 5 years. No? Lahat ng pabrika doon, na-organize ko yung union. Nakita ko rin, sir, ang pagkamalapit mo sa simbahang Katoliko. No? Napag-usapan natin, you're also being part of the mga meetings ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na mga nakaraang mga taon na at kahit nung bata ka pa. No? Masasabi ba natin, sir, na yung ideolohiya mo pushing for social democracy is pretty much in line with what the church is also supporting? Tama, malaki ang impluensya. Halimbawa, nung panahon na yan, nung bata ako, ay natutunan ko doon sa aking mga kaibigan ng mga pare. Ngayon, Cardinal Tagle, pumanaw na si Romeo Entengan, no? Dating pare na si Ed Garcia. No? Tinuruan nila ako about liberation theology sa Latin America. Dahil yung Latin America noon, parang kasing hirap natin. Kaya yung mga simbahan doon, katulad ng mga ilan dito, ng mga kaparian, tumutulong sa mga mahihirap. At ang sabi nila, kung buhay si Kristo ay kasama nitong mahihirap. Kasama nitong mga nawalan ng hustisya. Yun yung mensahe ni Kristo nung siya ay nasa Jerusalem nung panahon na yon. Kaya pinaliwanag nila, inugnay nila yung ibig sabihin ng krus, ng passion and death of Christ, batay sa passion and death ng ating mga mahihirap, yung majority sa ating lipunan. At doon ko natutunan yung mga teorya, yung mga aral nila Gustavo Gutierrez, Vicente Foz, ito yung mga ideologues ng liberation theology. Magagaling na pare, intellectual. So, malaki yung influence sa akin yan. No? Kaya nga ang tawag ko sa akin sarili nung panahon na yan ay Christian Socialist. Christian Socialist. Oo, dahil yung 300 years, yung first 300 years ng Christianity, ang tawag dyan, Christianity of the Catacombs. Dahil nagtatago sila sa catacombs Nagtatago sila dahil tinutugi sila ng mga Romano. Yan yung defining moment ng Christianity nung panahon na yon. At nung una ko narinig si Pope Francis, nung December 7, 2024, nakita ko yung essence na yan sa kanyang sermon. No? Na tayo ay dapat hindi nakatira sa mga mararangya na mga palasyo. Dapat kasama natin itong mga mahihirap. Dahil galing sa Latin America si Pope Francis, the first Pope na hindi galing sa Europe. No? Ganda ng kanyang lecture. Naalala ko yung tinuro sa akin nung ako ay bata. Na dapat si Kristo ay kasama ng mga mahihirap, kasama ng mga hindi nabigyan ng hustisya. Tingin mo, sir, dapat ma-apply sa mga politiko natin yung ganyang... Hindi ko nasusubukan. Merong mga tao kasi na, tingin ko marami naman ay posible pang masagip. No? Ang tawag redemption. Pero meron ding mga mahihirapan na. Pabayaan mo na sila sa impyerno. Sabi nga nung isang leader natin, no, ngayon ay kakalad ka rin ko kayo sa impyerno. No? Hulaan mo na lang kung sino yon. Alam mo, sir, para sa akin, ang pinaka-peak ng pagiging, ng career mo bilang activist was when you were appointed by President Noynoy Aquino as part of his cabinet as a presidential advisor for political affairs. From 2010 to 2016 hanggang sa huling araw ni Pangulong Noynoy Aquino, kasama niya kayo, parte kayo ng kabinete. Kayo lamang ang masasabi nating parte ng kabinete na hindi traditional politician, hindi nanggaling sa marangyang pamilya, at higit sa lahat ay dating aktivista. At hindi graduate. At hindi graduate ng college. No? Pero ang tanong ko, sir, paano kayo nahanap ni Pangulong Noynoy Aquino at paano niya kayo in-approach to join the government? Well, nung siya ay congressman, siya yung head ng Human Rights Committee. Ang vice chairman niya, si Eta Rosales, yung aming nominee, yung kabayan. No? At kung kilala niyo si Eta Rosales, no? Wala tayong laban doon sa daldal. No? Magmumukha tayong subdued kumpara kay Eta Rosales. So, nahihirapan siya. Siya yung chairman, tapos mas madaldal sa kanya yung kanyang vice chairman. So, humingi siya sa akin ng tulong. Doon ko siya nakilala. Tapos, nung senador siya at presidente si Gloria Macapagal Arroyo, galit na galit siya sa corruption. So, naging close kami. At medyo mahilig siya sa firing. No? Lagi siya sa firing range. At iniimbita rin niya ako. Nagpa-firing kami. No? Pero sharpshooter yun. Mahirap talunin eh.
No, asintado. Naging close kami. Pero lang kami, chill lang kami. Kain kami sa Tropical Hut. Kain kami sa pinakamataas na antas ng aming pagkain dyan sa Alfredo, sa Morato. No, pero ang hilig niyan yung Sunday sa McDonald's, no? So diyan lang kami, nakatambay lang kami sa gilid-gilid. Never ko siya inasahan na magiging presidente, no? Parang katulad ko lang magiging presidente. Yung ganun lang, no? Para lang mga middle class na mga tambay, no? Diyan sa mga at ang hilig niya, Tropical Hot Burger, no? Yun ang hilig niya, no? Parang pang dekada 80 talaga. Oo. Tapos nakatira lang siya sa isang bungalow sa Times Street. Muntik nga siya hindi maging senador eh. Diba? Dahil ayaw niya sana tumakbo. Dahil kalaban niya yung kanyang tiyahin. Si Tessie Oreta Aquino. So ayaw sana niya tumakbo. Pero tumakbo pa rin siya. At ang layo niya sa ratings. Ang layo niya nung kampanya. Until gumawa ng TV ad. Yung legendary TV ad niya kasama si Cory. Ang title, Lagot Ako sa Nanay Ko. Marami naka-identify dahil lahat tayo takot sa nanay eh. Dahil lahat tayo sinasabihan ng nanay, magpakabuti ka ha. Kundi, yari ka sa akin. So, ganun. Kita. Ang daming nakarelate. At nag-top siya. Top 5 yata siya noon. From nandun sa laylayan, sa survey. No? Nakapasok siya. No? Kaya, mahalaga yung mga ganyang mensahe. Lagot ako sa nanay ko dahil sabi ng nanay natin, huwag tayo maging masama. Magpakabuti tayo. No, mukhang marami sa ating politiko hindi nakinig. Or talagang sinuway ang utos ng nanay. Oo. No? Pero sabi mo nga Sir Ronald, no, kahit ikaw na-surprise ka na magiging presidente si President Noynoy. And nung naging presidente siya, of course, na-surprise ka din, in-appoint ka niya bilang miyembro ng kabinete. Nung nasa Malacanang ka na, sir, you were actually very close. Not just close, no, very close as the presidential advisor. May realization ka ba na what were you fighting before, talagang may limits ang capability ng gobyerno para ma-attain? Or it made you more convinced na mayroon talagang reason to push for activism to get the attention of the government? Of course, kahit alam ko na medyo may limits yung gobyerno, marami kami na itulak. Halimbawa, yung Hacienda Luisita. Yun yung panahon na millstone yan sa leeg ng mga Aquino ay naibigay sa mga magsasaka. Nung presidente pa siya, dapat presidente ka, lalong hindi mo ibibigay. Naibigay. No? Tapos marami mga reforma noon. Halimbawa, yung ating growth rate noon, sustained at 6%. Ang dami namin ginawang infrastructure. Speaking of defining, sir, ng presidency ni Pangulong Noynoy, ito yung pagpa-file ng kaso sa The Hague. Not The Hague that we know now, no? But for the arbitration ng pag-challenge ng illegal 9-line claim ng People's Republic of China. Kailan naisipan ni Pangulong Noynoy na let's bring our case to the Hague for the arbitration? Well, naisip na yan after nung standoff sa Scarborough. No? Dahil hindi naman natin kayang labanan yung biggest navy in the world. Tsaka si Pinoy kasi rule of law yan eh. Ang kanyang ethos. Ayaw niyang gumanti doon sa mga napatay, yung pumatay sa kanyang tatay. No? Dahil sabi niya, pabayaan natin yung rule of law. Dito, talagang ino-occupy ng China yung ating teritoryo, ating EEZ, at nagtatayo ng mga artificial military bases sa ating teritoryo. So sabi niya, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Hingi ba tayo ng tulong sa Amerikano? Hingi ba tayo ng tulong sa mga ibang powerful na bansa? Hindi. Ating sarili ito. Kaya pinag-usapan, anong gagawin natin? Doon na pag-usapan, 2013, mag-file tayo ng case sa UNCLOS. Until nag-file at maganda naman na nakasama ako doon sa delegation, nagkaroon ng 2-3 hearing sa The Hague. At hindi dumalo ang China, pero nandun yung buong ASEAN, yung mga claimant states. Nanonood, bilib na bilib sa atin, nagtataka. Mga kumbato, mga nasisiraan na ba ng ulo to? Nagsampa ng kaso against China, a superpower. It's a David and Goliath battle. Oo. Tapos umatras ang China, hindi dumalo. Tapos pinakita natin mismo na mahalaga yan eh. Pinakita natin doon sa hearing, mismo yung kanilang sariling mga mapa. Kumbaga yung isa sa importanteng ebidensya sa UNCLOS na eventually nanalo tayo, ay yung sinasabi ng China na sa kanila yung buong South China Sea. Pinakita natin na hindi, mismo sa inyong sariling mapa. No? For several hundred years, never nyo kinlaim yung South China Sea.
And para sa akin, sir, no, ang isang speech na i-deliver ni President Noynoy explaining to the Filipino people bakit kailangan nating dalhin ang kaso natin sa international court is because of his belief na ang international law is an equalizer of all nations. Yes. Sasabi ng iba, ay, natulak dyan, Amerika. Ang Amerika hindi membro ng UNCLOS. Galit sa UNCLOS yan. Dahil yung isang maliit na bansa sa Latin America, yung Nicaragua, nagsampa rin ng kaso sa kanila. At nanalo. No? Nanalo laban sa isang superpower na hanggang ngayon hindi ini-implement ng Estados Unidos. Ibig sabihin, yung mga propaganda na ang nagtulak sa atin para mag-file sa UNCLOS, medyo malabo yun. Maliban pa sa hindi sila membro, anti-UNCLOS sila nung panahon na yun. No? At ang isang, of course, inuulit-ulit ng mga trolls, sir, no? Ng mga fans mo. Nung secretary ka ni Pangulong Noynoy Aquino, you were arrested for possessing illegal high-powered firearms. Oo. Pwede bang ma-clarify, sir? Illegal possession ba talaga to? Or ginawa lang talaga ng mga political opponents mo? Medyo weird yun dahil hindi ako nahuli. Nasa United Nations ako, nagkasalita para sa presidente. Sa UNHCR. Andun ako noon sa Switzerland. Nung nangyari yon, yung aking driver tsaka security na aksidente diyan sa Pilcoa. At nung may dumadaan na isang ABS-CBN yata, nakunan na dahil nakalugmok sila nakunan na may baril sa loob na AK-47. Na isa, no? Lumabas kasi cache of arms, ganun ka, illegal, etc. May kompleto sa papeles yun. Lisensya, permit to carry, wala pang LTAP nun At malinaw sa binili yun. Binili ko yun sa Twin Pines. Hindi ko pinapropagate yung gun store. No? Kaya nung nagsalita si Pinoy ay, una, legal lahat yan. Tapos ay, may threat sa kanyang buhay. Yun ang sabi niya nung... pero nagsubmit ako ng resignation. Paano? Always protect the principal Kahit hindi mo kasalanan, no? Protect the principal. Hindi yung presidente ang magsasabi sa you're fall fired. on your sword. Ang problema kay Pinoy, siya yung unang depensahan ka. Dapat yung kabinete, sila yung last line of defense sa presidente. Kahit sabihin mo na hindi totoo, hindi makatarungan, ganun-ganun. Protect the principal. No? Protect the principal. Katulad nung nahuli ako na bumibili ng DVD kasama yung aking dalawang anak. Babae, no, weekend ay nag-resign ako. No? Nagsubmit ako ng resignation. Natawa lang siya. No? Hindi pala illegal bumili ng DVD. Illegal magbenta. Kaya nabigyan ako ng disciplinary action. No? Pero nagsubmit ako ng resignation dahil always protect the principal. No? Sabi nga niya sa kabinete noon, sino ba rito hindi bumibili ng DVD? Isang secretary lang ang nagtaas na kamay. Sabi niya, hindi mo napapanood yung mga latest na movies. Pero ang tanong ko, sir, kasi ako, I've been hanging out with you for a lot of times na already. Alam kong ang fondness mo sa baril, no? Ano ang dahilan? Bakit naging for collection ba to? For protection? Or kailan mo naisipang mag-possess ng firearm? Well, una, sabi ko nga, yung aking tatay, yung aking nanay, nasa gobyerno, Department of National Defense. At And NAPOLCOM. So, nung lumalaki ako, ay nakikita ko yung mga armas sa Aguinaldo. Tapos, yung aking mga tiyahin, tatay, lolo, kinikwento nung sila ay mga guerrilla, nung lumaban sila sa mga Hapon. Kaya, at a certain point, naisip ko, kailangan matuto tayo ng proteksyon. Si Pinoy kasi, nagkahilig sa baril yan nung nag-survive siya ng ambush noong 87. Wala yung hilig sa baril. Naisip lang niya, baka lang kung protektahan yung sarili ko. Doon siya nagsimula nagkahilig. Ako naman, habang lumalaki, no, kailangan din ng proteksyon. Siyempre, gusto natin ng kapayapaan, pero yung mga masasamang tao, hindi kapayapaan ang gusto. So, yun. Tapos, nung ako ay nasa college, hindi lang ako nag-ROTC. Nagkuhan ako, Sunday Soldier kay Colonel Vallejo. Ibang kwan yun, intense training yun, parang ranger training. No? Doon ko nakita, ang tingin ko kay Colonel Vallejo, Napoleon. Isang maliit na stocky na colonel na kalbo. No? Mas kalbo pa sa akin. No? Kaya, doon ako nakakuan. No? Tapos nung nag-organize ako sa Basilan, sa Sulu, sa Cotabato, sa South Cotabato, sa Lanao,
medyo na-impluwensyahan dahil lahat ng tao ron armado. Sa Basilan, wala makikinig sa'yo pag hindi ka armado. No? Dahil kultura nila a warrior culture. Meron akong nabasa sa isa sa comment sa social media. Mga fans mo, sir. Ang dami yun. Ang dami nga, sir. Habang inaaral ko yung buhay mo for the past 3 days, ang dami kong nalalaman sa'yo. Pero unlike the trolls, ako may opportunity itanong sa'yo for them to also hear your answer. No? Ang tanong nila, bakit daw ngayon you're more publicly visible? Meron kang mga show, meron kang SOCMED podcast, nagsusulat ka sa mga newspaper. Samantalang nung Duterte administration daw, hindi ka naman daw ganun kalakas ang loob na maging kritiko ng gobyerno ni Pangulong Duterte ngayon. Now, para sa akin personally, no, but you can explain it further, Sir Ronald. Para sa akin, do you think may epekto ba? Not for you personally, kasi makikita naman talaga na there's some truth to it. Na ngayon, mas marami tayong podcast, mas maraming bloggers that became fact-checkers at hindi lang nagpapakalat ng mga maling information. Do you think yung pagpapasara ng ABS-CBN, ang EJK, ang paghabol kay Maria Ressa at Rappler, ay nagkaroon ng chilling effect to other people to stand up against disinformation and fake news? Whereas ngayon, everybody can do a podcast, criticize the government, demand for accountability. What do you think, sir? Yes, confluence of events yan eh. Hindi lang isa yung dahilan. Pero kung... Pero sa'yo muna, sir, where were you daw during the Duterte? Nahanap ka ng mga trolls. Yes, kahit nung panahon ni Kwan, panahon ni Pinoy, hindi ako lumalabas masyado. Dahil sabi nga ni Pinoy, pag ikaw ay advisor, mag-advise ka. No? Hindi mo ina-outshine yung principal. No? Hindi ka nagsasalita dahil you represent the principal. No? At nung hindi na siya presidente, nagpatuloy yan. At kumakampanya ako para kay Maria Ressa at saka kay Laila de Lima. Halimbawa, nakakuha ako ng 3 resolution sa European Parliament in support of Maria Ressa at para palayain si Laila de Lima. Nakakuha kami ng support sa yung mga sinasabi ko mga governments na sister parties namin sa Europe, mga ruling parties. Nakakuha kami ng resolution mismo sa US Congress in support of Laila de Lima. No? So, isa yun sa aking mga trabaho kasama ang ibang mga tao. At kasama rin yan, madalas ako sa ICC noong 2016, 2017. Dahil yung ating nag-iisa at first time na nagkaroon ng judge sa ICC, si Attorney Raul Pangalangan, dating dean ng UP Law School. Siya rin yung abogado ko nung pinakulong ako ni Gloria Macapagal Arroyo noong 2006, nung state of emergency, na naging isa sa 5 landmark cases ng Supreme Court. When do you declare a state of emergency? Kami ni Randy David, yung mga nahuli ron, among with 100 more na mga tao. So, dinadalo ko siya sa ICC. Hindi ko lang sasabihin bakit. No, yung panahon. So, marami akong ginagawa na medyo under the radar nung panahon na yan. Nagulat nga ako eh. Noong 2018, biglang nakasama ako sa Matrix na gusto raw magpabagsak kay Digong. Kasama ko si Heidi Lynn Diaz. Kasama ko si Jollibee. Nag-gold medalist. Kasama ko si Jollibee. Andun, no? Kaya, ibig sabihin, may nagmo-monitor pala sa akin. Dito panahon na ito kahit hindi ako nakalantad. At by accident, noong 2022 State of the Nation Address, in-interview ako ng aking isang recruit sa college, si Patrick Paes, na ngayon ay Vice President ng TV5. So, bigay ka ng comment. Medyo marami daw nakinig. No, hindi ko alam kung bakit. At yan na yung panahon ng social media. Gine-guess na nila ako. Yung wag po, yung Bardagulan. Storycon. Yan. Wala pa story ko noon. No? Wag po pa yun. No? Tapos, ginesa ko ni Christian Esguerra. Bait-bait pa niya noon eh. No, ngayon, hindi na ganun kabait. Ang formal pa. No? So, naging regular ako sa kanya. So, lang yan eh. Not by plan. Ang tawag ko sa sarili ko noon, Ronin. Masterless Samurai. Dahil namatay yung aking boss eh. Si Pinoy. Kaya doon na nagsimula. Hindi siya planado. By accident lang. Hindi ko naman alam na sa panahon ng social media, uso pa lang walang kwentang usapan. No? So, pag sinasabi akong political analyst, professor, attorney, sabi ko, drop out ako eh. No? Heckler na lang. Kaya yun ang naging column ko sa Philippine Star. No? The Political Heckler. Dahil sabi kasi nila,
Hindi ko na sabihin sino. Dapat political analyst, merong masteral, may doctorate, no? Graduate, no? Dapat merong rigor, nakapagsulat, no? Ganun. Kaya sabi ko, sige, okay na lang. Political heckler na lang. So parang sinasabi mo, sir, when President Noynoy Aquino passed away, mas naging engaged ka na lalo to come out publicly. Yes. Pero before that, no, even during the presidency niya, hindi mo ako makikita masyado. Maliban doon sa AK-47 tsaka sa DVD. For being recognized as a political heckler now, ang daming mga trolls, mga supporters ng dating administrasyon na visit sa iyo, sir, sa social media, and yung iba, habang nagpapa-interview pa sa mga sarili nilang network, talagang kinu-call out ka. How do you respond to all this criticism from these people? Well, nung nag-organize ako, ang isang idol ko na theoretician, ang tawag niya sa kanya, Saul Alinsky. Ito yung organizer sa Chicago, US. Idol din dyan yung Obama. Siya ay organizer, community organizer. Ang sabi niya sa mga libro niya, no? Rebellion for Radicals. No? Ganyan. Sabi niya noon ay, the most potent, the most powerful armas ng isang organizer sa mga mahihirap ay ridicule, satire, humor. Because people in power do not know how to respond. They don't have a sense of humor. Kaya, in-inculcate yan sa aking organizing, sa aking political strategy. No? Dahil pag napapatawa mo yung tao, no? Nakapasok ka sa kanyang consciousness. Doon magsisimula mong ipaliwanag yung mga seryosong bagay. No? At inuulit ko, napakadelikado na armas ng ridicule at satire para sa mga taong nasa kapangyarihan. Lalo na yung mga corrupt, yung mga magnanakaw, yung mga chinadors, no? Hindi nila alam paano sumagot, paano wala silang sense of humor. Paano mo dedepensahan ang pagnanakaw mo with a sense of humor? Mahihirapan. Kaya gamitin mo yung armas na yan. No? Sense of humor. Yes. Wag AK-47. Alam mo, sir, there are a lot of times I heard you saying 2028 will be decided this year, 2026. Last year, sinabi mo na to, 2028 will be decided by 2026. What do you mean by that? Ano ang fearless forecast mo about what we need to do this year in preparation for 2028? Nitong nakaraang 2 taon, especially now, nakita natin yung unprecedented massive corruption. Lalo na sa panahon ng social media. Di ba nung Blue Ribbon hearing, nakikita mo yung daan-daang milyon nakapatong sa billiard table at yung iba pang mga bayad sa mga corrupt government officials. Tapos, at the same time, makikita mo yung mga estudyante na nalunod dahil sa baha. Nakita mo yung mga jello na sakristan, 20 years old, na namatay sa leptospirosis habang hinahanap yung kanyang tatay na hinuli ng mga pulis sa paglalaro ng Cara-A Cruz. So, nakukumpara mo no? Unprecedented yan. Unprecedented yung pagkita mo sa impunity, yung extrajudicial killings na hindi mo nakita nung panahon ni Digong. Dahil ngayon, nakasalang siya sa ICC. The first Asian to be charged with crimes against humanity. So nakikita mo ngayon yung ebidensya. Impunity. Ang daming libo-libong ang pinatay. Hindi ka ba proud no na ang unang Asian na nakasuhan ng crimes against humanity And ay first Pinoy? Filipino. Di ba? Ay Pinoy, di ba? Yan, nakikita mo yan. Tapos nakikita mo ngayon yung economic crisis. No? Nadulat ng isang Iran war na alam natin na historical din yung roots. Halimbawa, yung oil deregulation law. Hindi mo ma-check yung mga oil companies Nangyari yan 4 decades ago. Di ba? Nakikita mo ngayon yung 98% ng ating langis galing sa Middle East na napaka-volatile no region. Yan ay historical. So nakikita mo ngayon yung unprecedented crisis natin dahil sa ating history ng mga pagkakamali sa ating ekonomiya. At panghuli, nakikita mo ngayon itong unprecedented invasion sa ating territory. Di ba? Paano ka mag-joint exploration sa isang invader? No? Yung ganun ba? Paano ka magkakaroon ng Memorandum of Understanding sa Coast Guard ng China na under ng kanilang military habang hinaharas yung ating mga mangingisda? So nakikita mo ngayon unprecedented invasion. At sa gitna ng lahat ng yan, tayo mismo, bakit natin pinapayagan yan? Kaya lahat yan ay nagko-converge ngayong taong ito. At kung sino ang mag-harness niyan na maghahanap ng mga solusyon dyan sa mga unprecedented crisis na yan,
tingin ko yun ang magde-define, yun ang mananalo sa 2028. Kaya mahalaga itong taong ito. Lahat ito nagsalubong eh. No? Unprecedented itong moment na ito. Kung sino ang haharness niya, no? Bibigay ng mga solusyon, then yun yung magde-define ng 2020. Yun ang aking ibig sabihin. Pero just to have a quick follow-up on this, sir, no? The 2025 midterm election, alam na natin lahat to. There are a lot of surveys saying na West Philippine Sea will be an issue for 2025 election. Ang korupsyon, gutom ng Pilipino, primary concern ng mga botante. And yet, surprisingly, meron tayong, of course, Bam Aquino, Kiko Panghilinan, Congressman Laila de Lima, Shell Jokno, the Akbayan Party List, nakapasok naman. Pero meron ding mga ilan na against dun sa mga sinabi nating primary concern ng mga kababayan natin. So, bakit hindi na i-translate ang issue ng West Philippine Sea sa 2025 election, for example? Two-edged yung midterm elections. In one hand, ay may mga bago na nakapasok na wala sa survey. Ang nag-deliver dyan, kabataan. Yung Gen Z, yung mga millennials, na 60% ang ating botante. Sila yung nag-deliver. Unprecedented din yan. No? Halimbawa, Akbayan. Wala sa survey. Tapos nag-top as number one. Hindi lang number one. The highest votes in the history of the party list system. Ganun din si Senator Bam, Senator Kiko, at ilang mga local candidates. Halimbawa, si Congressman Kakabag-Aw, nanalo sa Dinagat, na bailiwick ng mga DDS, etc. etc. Meron ka ngayong congressman na babae na sama, no, yung seksyon ng Muslim na nakatira sa mga dagat, na congressman ngayon. So, ibig sabihin, meron kang gano'n mga inspiring pero at the same time, kaya sinabi kong two-edged, meron kang pro-China, nananalo rin. Si Bongo, si paborito mo, yung kaibigan mo, si Marcoleta, no, yung mga Chinador. Ibig sabihin, habang tumataas yung consciousness ng mga tao dito sa invasion na nangyayari, hindi pa nila naididikit dito sa mga taksir at traidor. Ibig sabihin, meron pa tayong kakulangan. Hindi natin na-label ang mga candidates na yan. Sino ba yung mga, di ba? Ang taas ng kwan 94%. Di ba? Gusto itong ginagawa natin sa West Philippine Sea. Pero hindi natin naidikit dito sa mga bagong makapili. Itong mga Chinadors. So dapat in the next 2 years, makita natin yung ating pagkukulang at mapunuan natin. So what you're saying right now, sir, in 2028, dapat i-call out talaga natin, i-label natin sinong Manchurian candidate, sinong pro-China, sinong ipamimigay ang West Philippine Sea. The West Philippine Sea should be an election issue na hindi nangyari nung midterm to a great degree. No? Pero may pagtutol ako doon sa Manchurian candidate mo. Ang ibig sabihin kasi ng Manchurian candidate, nakatago na kandidato ng dayuhang invader. Hindi nakatago ang kakapal ng mukha No? Hindi na sila nakabayong sila ay nakabarong. No? Kaya hindi na sila Manchurian candidate. Hindi na sila Pinagmamalaki. Hindi na sila Manchurian. China candidate na. Oo. China Ang candidate. linaw-linaw niyan No? We just have to call it out na China candidate. Sa susunod na podcast, kung iimbitahin mo pa ako, pwede natin isa-isahin yung mga yan. No? Pero para sa akin, sir, yung voice mo as an activist is always seemingly, sinasabi ng mga listeners mo, is an echo of Dilaw voices. Dilawan, Liberal Party, ngayon Pinklawan na, or which is, it depends kung how do you really want to align to Dilaw or Pink, no? Ang tanong ko, sir, will there be a chance for a Dilaw or Pinklawan in 2028 to change the political landscape of our country? I think so, dahil sabi ko nga, kung sino ang leader na tatayo this year at i-harness yung solusyon sa ganyang klaseng napaka-historic, unprecedented crisis, no? Ano man yung kanyang kulay, ay tingin ko ay magdo-dominate tong landscape going into the election of 2028. The 2028 election is not a simple election. This will be, sabi ko nga sa mga speeches ko, a choice between salvation and damnation. No less. We're staring at the abyss, sabi nga. And the abyss is staring back at us. Yan yung 2028. No? Kaya yung mga gusto ng pagbabago, ng reforma, kahit ano pa yung kulay nyo, no, ay dapat tayang pato na kayo.
itong next 2 years, sa 2028. Dahil ang pinaglalaban na natin dito ay yung kinabukasan, hindi natin, kung hindi yung susunod na salinlahi. At sana hindi nila tayo makita at sukatin in the future na sobrang kulang at walang ginawa para sagipin sila. Sagapin sila dito sa mga crisis na ito. Corruption, impunity, at invasion, at economic malaise, no? Economic problem. So, ito, more than at any other time, no? Ito ay napakahalaga itong next 2 years going into 2028. Alam mo, Sir Ronald, you have been around for a long time. Hindi ko na sasabihin ang edad mo, sir. At I feel young at heart. naging, alam kong isa ka talaga sa politically engaged, no? At alam mo at ramdam mo ang sitwasyon ng ating mga kababayang Pilipino. Kung may papayo ka sa mga kabataang Pilipino ngayon na nakikinig sa podcast natin, what do you think is the best effort that they can give para siguraduhin nating magiging maayos ang kinabukasan pa nila? Sabi nga ni Pope Francis noong December 7, 2024, magsimula tayo sa ating puso. Ungkatin mo, no, yung ating puso, no? At batay diyan, no? Dahil wala ka masyadong magagawa kung hindi mo kilala yung sarili. No? Doon tayo magsimula. Tapos tignan natin ang ating sarili sa salamin na hindi naman dahil narcissist tayo. No? Tignan natin ang ating mga kamag-anak. Tignan natin ang ating mga kaibigan, ang ating sektor. Isipin natin, what do they deserve? What do they deserve? No? At batay dyan, kumilos tayo ng husto. What do our country, what do our people, what do our youth, the next generation deserve? Ang dinideserve ba sila ay isang gobyerno na puno ng mga manyak? No? Sila Congressman Imagination. Ang gusto pa nila ay mga corrupt diyan sa Parmali, no? Diyan sa DepEd scandal. Yan ba ang gusto nila? Ang gusto ba nila ay yung mga mass murderer na kinakasuhan dito sa International Criminal Court ng Crimes Against Humanity? Ang gusto ba nila ay mga traidor at saka taksil na gustong gawin tayong probinsya ng China? Do we deserve that? No? Batay dyan ay alam ko kikilos sila ng maayos. Thank you, Sir Ronald. Ngayon, pupunta na tayo sa less serious, no? Na part ng podcast namin. Ito yung part na magbabasa ka ng mga mean tweets, mga bashing na isinulat ng mga fans mo sa social media. Okay lang ba sa'yo, sir? Okay. Oh. Basta wag lang akong tanungin kung may Rolex ako tsaka merong Gucci. At tsaka kung sino ang current love life mo, sir? Walang ganun. Walang ganun. Okay, sige. Sige, sir. Etong ipopost namin, sir, ikaw na magbasa and then you react, okay? According dito sa isang Facebook user, tungkol sa isang post about BP Sara saying that the House impeachment hearing is unconstitutional. Ang sabi ng isang Facebook user ay, eto sir, as if this Llamas is a lawyer. Yun yung comment niya sa iyo, sir. Kung makapag-comment ka daw about impeachment, as if lawyer ka naman daw. Anong masasabi mo dito, sir? Di wow. Alam mo, pag mayroong impeachment, no, sa Pilipinas, lahat abogado. Pati yung mga nakatambay sa kanto, no, lahat yan abogado. No? Lahat may opinion, taxi driver, no, kargador, no. Kaya isa lang ako sa mga yon, nagpapanggap na abogado. No, hindi nagmamagaling, nagpapanggap lang, may opinion. No? Kaya chill lang. Whether kayo. maniwala sila or hindi. Oo. Pero yung usapin ng constitutional, ito ang rules ngayon eh. Binaba mismo na Supreme Court na nagpas siya na patayin yung impeachment a year ago. So, paano maging unconstitutional? Supreme Court mismo ang gumawa nito mga rules na ito. No? Tapos gusto mo magkaroon ng bloodbath. Yung pala, bubble bath ang nangyari. No? Pag naghamon ka, katulad nito si Baste, naghahamon na naman ng suntukan. Dati naghamon siya. Tumakbo siya palayo eh. Ngayon, naghahamon na naman ulit. So, yun ang problema sa mga to. Hamon ng hamon eh. No? Ito naman, sir, mula sa TikTok. Na-post ito, sir. Ito, sir, mula sa TikTok where you criticize pro-Chinese government officials. Let me quote you, anong tawag mo sa mga governor, mayor, vice president na lantarang dinidepensahan ang China? Ang sabi ng isang TikTok user, ang sabi niya, sir, anong tawag sa isang secretary na nahuling may dalang AK-47 sa sasakyan?
una, sabi ko nga kanina, wala ako ron. No? Ikalawa, kumpleto sa papeles yun. At ikatlo, ang AK-47 ay best assault rifle kung ikaw ay aambushin. No? Kaya kung sino man yung nag-comment, no? Matuto kang depensahan yung sarili mo. Yes, Saka sir. mura lang yun. Magkano, sir? Mura. Nung nabili ko yun, 35 lang eh. Oh, No, pero that was decades ago pa yata, sir. More than a decade ago. More than a decade ago. Ito naman, sir, from X, yung formerly Twitter. This is about your post tungkol sa birthday ni ex-President Duterte where you said na nag-birthday si Digong samantalang si Kian De Los Santos ay nananatiling 17 forever dahil siya ay kasama sa libu-libong biktima ng EJK. Ang sabi sa post ng isang user, sir, ay Kian's case proved that killing was not government policy. The policemen involved were brought to justice. Even Kian's parents thank Rodrigo Duterte. But Ronald Llamas refuses to let Kian rest, seizing every opportunity to use his death to push a political narrative. Even assuming Duterte is guilty, a good Christian sees a birthday as another chance to repent, to return to God. But of course, people like Llamas wouldn't recognize that. Evil people don't realize that. Anong comment mo dito, sir? Haba. No, una, hindi naman ako talaga good. No, kaya hindi Aminado ka naman, sir. Aminado naman ako noon, no. And you don't pretend to be the good one. Wala. Yes. Ikalawa ay wag nating kalimutan nung pinatay si Kian, ang unang reaction ni President Duterte ay depensahan yung pumatay. Nung bumaba yung kanyang approval rating ng 11%, the highest dip nung kanyang presidency, ay nagbago yung kanyang attitude. Ang kanyang attitude ay kasuhan at ikulong yung mga pulis. Pero nung simula, tinipensahan niya. Pwede niyong balikan yan. No? Pwede niyong balikan. Tapos yung usapin ng redemption, katulad ng sinabi ko kanina, lahat naman tayo ay pwedeng masagip. No? Pero, kailangan may hustisya muna. Di ba? Anong ganun na lang? No? Accountability muna. Dapat may accountability. Okay naman na magkaroon ng redemption. Sabi nga nung isang testigo sa ICC, si Matubato, isa sa mga killers ni Digong. Sabi niya, hindi ako humihingi ng immunity. Hindi ako humihingi ng amnesty. Pakulong niyo ako. Ipapatay niyo pa nga ako kung gusto niyo. Pero kailangan kong sabihin ito. Ginugulo ko ng aking konsensya. Ganon din si Las Cañas. So, mayroong redemption. Pero, kailangan may hustisya muna. I agree, sir. From Instagram naman, sir, a post regarding sa sinabi mo na kabilang si Senator Robin Padilla sa mga dahilan kung bakit maraming artistang natalo sa nagdaang midterm election. At may sumagot sa post mo, sir. Ang sabi niya, bakit lahat ng big news agency ng Pinas laging ini-interview itong si Llamas? Puro negatibo lang naman ang alam ng bibig nito. Walang naitutulong sa ekonomiya. Bakit nga ba lagi ka namin ini-interview, sir? Mukhang ito yung uso ngayon eh. Yung walang kwentang usapan. No? Hindi kasama to. Hindi kasama to. Kaya medyo madalas tayo naiimbita. Hindi ko sinasabing kasama to. Yung ganyan. Mamaya, sir, guess ko si Sir Christian. Oo, isa pang walang kakwenta-kwenta yun. And last, sir, sa Reddit naman, posted on subreddit ng RPnoy where Redditors are asked about what do they think of you? Ang sabi niya, sir, he didn't finish college, not even a pol-sci student. Paano naging political analyst at hinihinga ng opinion sa politika? Hindi ko to magets. Anong comment mo dito, sir? Well, ang sagot ko nila niya isang kanta. I-google nila yung kanta ni Gary Granada. No? Yung Pamantasan ng Puso. No? Gumawa siya ng nung makakasama kami dati, sabi, interview niya ako. Bakit hindi ka graduate? Ang dahilan. Tapos nagkulong siya sa kwarto for 2 days. Gumawa siya ng isang album ng mga kanta tungkol sa mga hindi graduate. Ang title ay Pamantasan ng Puso. Pamantasan ng Puso. I-google nyo. Maganda yun. No? Yung unang CD ron na lumabas, dinedicate pa niya sa akin. No? Gary Granada. No? Pamantasan ng Puso. Yun ang sagot ko. Kanta. Hanapin ko din yung ano na yan, sir. Yung kanta ni Gary Granada. Kasi isa rin yan sa mga ibinabato sa akin ng mga ng mga trolls. Admiral Tariela hindi graduate sa PMA. Kaya interesting. I'll find that song as well. Sir, maraming salamat. Para sa akin, nagkakausap na tayo, nagkakasama na tayo sa mga podcast at meron na tayong mga campus tour na pinagsamahan. Pero may 1 hour conversation with you
Para sa akin, this is more personal. Mas nakilala kita. And thank you for the opportunity. Salamat din, no? Kung kailangan mo namang walang kwentang usapan, nandito lang ako, no? Siguro sir, makakarami tayo nito. Oo. Andiyan pa pala si Christian Esquerra. Talo ako nung sa walang kwentang usapan. Thank you, sir. O mga kapodcast ko dyan, another episode, another story ang ating natunghayan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Muli, ako si J. Tristan Tariela. Tandaan, no spin, no lies, just the truth.